Okay, good morning everyone. Nandito tayo ngayon sa SLEX, bound to Cavite. At imi-meet natin si Nico for today's ride. Ang tagal ko nang di nag-SLEX. The last time siguro was last year pa. Oo, last year pa. Nung pumunta kami ng pumunta kami ng dun sa may Cavite din. Tesla. Nice. So ayun, today's ride, punta rin tayo ng Cavite gamit itong 10R. Tagal na hindi nakikita ito ni Migo eh. So, painit-init lang tayo ng konti. Konting usap-usap. So, guys, meron pala akong sinimulang, binalik ko lang. Naka-2 uploads pa lang naman ako, pero binalik ko lang yung podcast ko sa Spotify. So, yun, I was talking about games, motorcycle, and politics dun. So, if you're interested in those kinds of topic, baka dun. Tapos, I'll be uploading this one on TikTok na lang. Probably, shorts lang din pagdating sa YouTube. Pero, yun. If you have the time, try to visit Spotify. Sundays with Mayor Vai. Anyways, yun. Dito na tayo sa exit. It's a good day to ride today. Sana wag lang umulan because dito na tayo. Oh no. Pass through ba ito? I don't know. Parang pass through. Mukhang pass through. Sorry, I am not from the south. I always ride from the north. So yun, yeah. Gear check muna tayo. So for the helmet, LS2 tayo na GP carbon ba to? Oo. Lightweight siya, maganda, sobra. Tapos Dainese na mesh, and then naka RST tayo na leather pants, force like yung Alpine ko na boots and full. So, yeah. Mamaya, mag-join sa atin yung tito ko, Tito mo Ferdy at si Tito Tony. Mamaya na daw sila. So, kanina pa akong magagising. Anyways, so, yeah. Meet up kami sa Cavite. Na lang daw niya ako abangan. And, we'll try to enjoy this one as well. Sana wala nang uhuli. Actually, gusto ko din ma-check kung gaano talaga kabilis ang premiera ngayon na ito eh. Dahil na-remap eh. Yeah, it brings me back memories. Yung time na nawala kami Papa dito. I love this area or this part ng Cavitex because minsan may nasasaktuhan tayong aeroplanong either nagla-land or taking off, no? But yeah, Sanglay po kayo. Let's go! Sa morning ride, I hope na nandun na si Nico pagdating natin. RFID ko dati nalimutan ko. Wala pa akong last time na ginamit ko to dito, wala pa akong RFID. My goodness, grabe nangyari na sa akin. Mataas naman lahat.
By the way guys, ito pala siya na remap ko ni Sir Lucius Natividad, Natividad. And oh my god, for me, kung gusto nyo talaga magpa-remap na medyo masailan kayo, yun na lang. Kung masailan kayo sa pagpaparimap at tingin nyo you need someone to trust, kasi oh my god, nung pagkakilala ko sa kanya, when we talked about remapping and everything, ang dami ko palang hindi alam about remapping. So yun, siya rin yung gumawa ng bagong motor ni Torque, ng Fireblade, na pansin nyo, hindi na siya pwede makapagpagas ng ibang gasolina kung di Blaze. Sa akin naman, XCS na 95 ang pinasettle ko. Hindi dahil din, it's because una, yung Blaze kasi minsan wala talaga sa ibang parte ng Pilipinas, unlike XCS. When it said no, ang hirap na agad na makahanap ng Petron. Tapos, what if Blaze pa? So, usually talagang dapat andito ka lang sa Manila or meron kang container para mag-imbak ng Blaze para sa motor. So, yun. Magaling talaga as in. Magaling yung ano niya, magaling yung pagka ano niya sa 10R. Sobrang lakas ng power. So of course, nagpalit din kasi kami ng velocity stocks eh. So grabe talaga yung lakas ng motor ngayon compared sa before niya. Yeah, yun. Kaya if you're thinking of having your motorcycle remap, especially yung mga Kawasaki 10R, pero for him, ang pinakamaganda daw i-remap is nice view. For him, ang pinakamaganda daw i-remap is Fireblade. Ganda raw talaga. Daming mga options para sa Fireblade. So, nandito na tayo. In a few minutes, baka magkita na ni Nico. Nico, huwag mo akong paghintayin dito. Yes. It's already 6:41. Yeah, chill gaming lang tayo. Chill ride lang tayo. Chill ride. Pakadaking budol ng chill ride na ito. Ayun o, may nag-a-approach na aeroplane. Kaya hindi natin nabutan dun. I don't know if nakikita sa camera, pero yeah, nandun. I really love this helmet because yun pala, balik tayo sa helmet na to. So, gusto ko talaga tong helmet na to kasi ang gaan niya. I mean, magaan siya. Like any other carbon helmet, no? So, kung naghahanap kayo ng mga magagaan na helmet ito, so this costs around 22K. So, yeah, medyo for his category, Philippine Airlines. For his category, okay siya. Maganda siya. Hindi na ako ipaplano kasi bumili ng mga mahalin na AGV or whatever. KYT plano ko rin, pero tagal mag-release dito sa Pilipinas eh. So, yun, nandito na tayo. At probably mamaya tayo mag-uusap. Dito naman pala sa 10R natin, dito tayo masyado pala mag-upgrade dito dahil halos lahat nandito na loaded. Wala rin ang plano bumili ng OZ
Uzi, ano ba yun? Uzi, mugs, whatever. I'm happy as it is, di naman ako makakarera. But yeah, ano tayo, chill, right? Ano lang tayo. So, suppose like dito ko dapat meet si Nico eh. Mukhang nauna pa ako sa kanila. Oh no. Gumana ba? Oh no. Saan siya? Init kasi dito. Oh no. Hello. Mick. Mick. Ala, wait lang. Hello. Hello, Mick. Dumiretso muna ako ng Jollibee siguro to. Wait lang sa may Tanzan ba to? Wait lang. Hindi ako makatigil eh. Tawag ko sa'yo. Okay, so andito na tayo sa may Jollibee muna. My God, di ko alam na ka mo. Challenge dito.